Magandang araw sa inyong lahat mga kaalaman na hinog. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang 10 dahilan kung bakit napakasarap manirahan sa New Zealand. Ngayon naman, tutugunan natin ang pinakamalaking katanungan ng ating mga kababayan. Paano ba talaga ako makakarating doon ng mabilis at legal? Alam nyo ba na ngayong 2026, ang gobyerno ng New Zealand ay naglabas ng mas pinalawak na Green List. Ito ay isang listahan ng mga piling trabaho na sadyang kinakapos sa kanilang bansa. Kaya naman ang mga taong may ganitong skills ay binibigyan ng prioridad sa visa at residency. Hindi mo na kailangang maghintay ng napakaraming taon. Sa ilang piling trabaho, pagtapak mo pa lang doon, pwede ka na agad mag-apply bilang permanent resident. Kaya sa video na ito, hihimay natin ng napakadetalyado ang 10 trabahong ito na kasama sa Green List. Panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ang trabaho mo ngayon ang maging susi para sa kinabukasan ng buong pamilya mo. Pang-una sa ating listahan, registered nurses at mga dalubhasa sa healthcare. Hindi matatawaran ang demand para sa mga nurse sa New Zealand, lalo na ngayong 2026 kung saan mas pinalawak ang kanilang mga pampublikong ospital. Ang mga Pinoy nurse ay itinuturing na backbone o haligi ng kanilang healthcare system dahil sa ating husay sa komunikasyon at likas na pag-aalaga. Kasama ang mga nurse sa tinatawag na straight to residence pathway. Ibig sabihin, kapag ikaw ay rehistradong nurse sa NZ, hindi mo na kailangang magtrabaho muna ng 2 taon para mag-residency. Maaari kang mag-apply agad. Kabilang din dito ang mga midwives, psychiatrists at mga espesyalista sa aged care o pag-aalaga sa matatanda. Ang sahod dito ay sadyang napakataas at ang respeto ng mga lokal sa mga Pinoy nurse ay sadyang napakalaki. Pangalawa sa ating listahan, mga bihasang construction trades na katulad ng carpenters, joiners at builders. Dahil sa patuloy na housing boom at mga malalaking proyekto sa infrastructure sa Auckland at Christchurch, gutom na gutom ang New Zealand sa mga manggagawa sa construction. Hindi lang basta marunong magkarpentero, kundi yung mga bihasa sa pagbabasa ng blueprint at marunong sa kanilang building codes. Kung ikaw ay isang skilled carpenter na may sertipikasyon at sapat na karanasan, napakaraming employer ang handang mag-sponsor ng iyong visa. Ang trabahong ito ay kabilang sa work to residence, kung saan matapos ang 2 taon na pagtatrabaho sa NZ, sigurado na ang iyong residency. Napakalaki ng oras na pwedeng ilaan para sa pamilya rito dahil mahigpit silang sumusunod sa 8 oras na trabaho lang bawat araw. Pangatlo sa ating listahan, dairy farmers at farm managers. Ang New Zealand ay kilala sa buong mundo dahil sa kanilang gatas at baka. Ngunit ang kanilang problema, kulang na kulang ang mga taong may kasanayan sa pagpapatakbo ng malalaking farm. Ang mga Pinoy farmers ay paborito nilang punin dahil tayo ay sanay sa pisikal na trabaho at mabilis matuto ng bagong teknolohiya. Bilang isang dairy farmer, hindi ka lang basta tagagatas ng baka. Ikaw ay tagapamahala ng kalusugan ng hayop at ng buong farm. Maraming farm owners ang nagbibigay ng libreng tirahan sa loob mismo ng farm. Kaya naman ang iyong kinikita ay halos mapupunta lahat sa iyong ipon. Napakaginda rin ito para sa mga pamilyang gustong lumaki ang mga anak sa isang tahimik at luntiang kapaligiran. Pang-apat sa ating listahan, Early Childhood Education o ECE teachers. Napaka-importante para sa mga taga-New Zealand ang edukasyon ng kanilang mga anak mula sa murang edad. Dahil dito, ang mga guro sa preschool at kindergarten ay laging nasa Green List. Kung ikaw ay graduate ng Bachelor of Elementary Education o may specialization sa early childhood at may sapat na karanasan sa pagtuturo, napakalaki ng tsansa mo. Ang gobyerno ng NZ ay nagbibigay ng mga incentives para sa mga guro. Ang sikreto rito ay ang pagpapa-assess ng iyong credentials sa New Zealand Teachers Council. Kapag nauha mo ang kanilang registration, napakabilis ng proseso ng iyong visa. Ang trabahong ito ay hindi lamang nagbibigay ng magandang sahod, kundi nagbibigay din ng pagkakataon na makatulong sa paghubog ng susunod na henerasyon. Baka naman po,
Tutal wala namang kinikitang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Isang pindot nyo lang po sa like at subscribe ay napakalaking tulong na para sa aming munting channel upang maipagpatuloy ang pagbabahagi ng ganitong mahahalagang kaalaman. Maraming salamat po sa inyong suporta. Panglima sa ating listahan, mga rehistradong electricians, industrial at residential. Ang mga electrician sa New Zealand ay itinuturing mga high-skilled professionals. Hindi ka pwedeng basta-basta magkabit ng wire doon nang walang lisensya mula sa Electrical Workers Registration Board o EWRB. Pero huwag kang mag-alala dahil ang mga Pinoy electricians ay kilala sa pagiging maingat at mahusay sa troubleshooting. Kung ikaw ay bihasa sa pagbabasa ng electrical diagrams at may karanasan sa mga malalaking industriya, napakataas ng demand para sa iyo. Ang mga line mechanics din na nag-aayos ng mga linya ng kuryente sa kalsada ay kasama sa listahang ito. Ang sahod dito ay isa sa pinakamataas sa trades category at garantisadong hindi ka mawawalan ng trabaho dahil sa dami ng mga bagong gusaling itinatayo. Pang-anim sa ating listahan, software developers at IT specialists. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang New Zealand ay nangangailangan ng mga brains sa likod ng kanilang digital systems. Kung ikaw ay mahusay sa Java, Python, C# o bihasa sa cybersecurity at cloud computing, ikaw ay kabilang sa straight to residence tier. Ibig sabihin, ang mga IT professionals ay pwedeng mag-apply ng residency agad. Maraming tech companies sa Auckland at Wellington ang naghahanap ng mga Pinoy dahil sa ating galing sa English at kakayahang makibagay sa team. Ang trabahong ito ay madalas na nag-aalok ng flexible working hours at kung minsan ay work from home options pa. Kaya naman napakaganda ng balanse ng buhay at trabaho rito. Pang-7 sa ating listahan, civil, structural at geotechnical engineers. Dahil ang New Zealand ay isang bansa na may mga bulkan at aktibong fault lines, napakahalaga para sa kanila ang mga engineers na marunong magdisenyo ng mga estrukturang earthquake-proof. Ang mga civil engineers na may karanasan sa roadworks, water systems at bridge construction ay sadyang hinahanap-hanap. Ang mga Pinoy engineers na may karanasan sa mga dambuhalang proyekto sa Middle East o sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas ay mabilis na nakakapasok dito. Ang sikreto rito ay ang pagpapa-accredit sa Engineering New Zealand para kilalanin ang iyong propesyon. Ito ay isang trabahong may mataas na katayuan sa lipunan at may kaakibat na napakagandang benepisyo para sa pamilya. Pang-8 sa ating listahan, mga automotive mechanics, heavy equipment at diesel. Kung ikaw ay isang mekaniko na sanay mag-ayos ng mga dambuhalang makina tulad ng mga traktor, truck at mga heavy equipment na ginagamit sa construction at mining, ikaw ay kailangan sa New Zealand. Hindi lang basta talyer ang usapan dito. Kailangan mong marunong gumamit ng mga computer diagnostic tools. Ang mga automotive mechanics ay nasa green list dahil sa kakulangan ng mga lokal na nagnanais pumasok sa ganitong uri ng teknikal na trabaho. Ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging resourceful o madiskarte sa pag-aayos ng makina, kaya naman marami ang kinukuha agad mula sa Pilipinas. Ang trabahong ito ay nagbibigay ng work-to-residence pathway na sigurado ang kinabukasan. Pang-9 sa ating listahan, heavy truck drivers. Class 5 license. Ang New Zealand ay isang bansang nakadepende sa logistics. Dahil sa layo ng mga distansya, ang mga heavy truck drivers na marunong magmaneho ng mga truck and trailer ay laging in demand. Kung ikaw ay may malinis na driving record at may karanasan sa pagmamaneho ng malalaking sasakyan, malaki ang tsansa mong makakuha ng visa. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng matinding disiplina dahil napakahigpit ng kanilang batas trapiko. Ang mga driver doon ay may sapat na pahinga at hindi pinapayagang magmaneho ng puyat. Ito ay isang desenteng trabaho na may sahod na kayang magpaaral ng mga anak sa kolehiyo at makabili ng sariling bahay sa loob ng maikling panahon. At ang pang-10 sa ating listahan, mga chefs at professionals sa hospitality.
Sa huling bahagi ng ating listahan, huwag nating kakalimutan ang industriya ng turismo. Ang New Zealand ay dinadayo ng milyon-milyong turista. Kaya naman ang mga executive chefs, pastry chefs at mga chef de partie ay laging kailangan sa mga sikat na hotel at restaurant. Kung ikaw ay graduate ng culinary arts at may karanasan sa mga high-end na kainan o hotels, maaari kang mag-apply sa ilalim ng Skilled Migrant Category. Ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging masayahin at mahusay magsilbi, kaya naman madalas tayong maging preferred o mas pinipili sa hospitality sector. Ang trabahong ito ay nagbibigay ng pagkakataon na maipakita ang galing ng Pinoy sa pandaigbigang entablado. Mga kaalaman na hinog, ang pangarap na makarating at manirahan sa New Zealand ay hindi isang imposibleng dream kung meron kang tamang impormasyon at sapat na kahandaan. Ang green list na tinalakay natin ay ang iyong mapa patungo sa tagumpay. Tandaan, hindi lang basta swerte ang kailangan. Kailangan mo ng pagsisikap, tamang dokumento at ang determinasyon na baguhin ang iyong buhay. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan, asawa o kamag-anak na nagnanais ding subukan ng kanilang kapalaran sa ibayong dagat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming channel. Hanggang sa susunod na video, manatiling matalino, manatiling handa at manatiling hinog sa kaalaman. God bless po sa ating lahat.